Sa loob ng 3 taon na pagluluksa para sa aking guro, 7 araw na lang at maibabalik ko na ang aking pagkatao. Pagdating ng panahon, gamit ang aking walang kaparis na kasanayan sa medisina bilang si Chu Yunhe, tiyak na mabibigyan ko ng pinakamagandang buhay ang aking asawa. Zhao Yaner ng pamilya Zhao sa Jiangcheng. Nagpupugay po ako sa inyo, banal na manggagamot, Chu. Pamilya Zhou ng Jiangcheng, ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Nagkubli ako ng aking pagkakakilanlan sa Beicheng sa loob ng 3 taon. Kayo lang ang may kakayahang malaman ito. Ang aking nakatagong pagkatao. Banal na manggagamot, Chu. May malubhang sakit ang lolo ko. At hindi namin nakita ang tamang manggagamot. Ang iyo pong Tai Divine Needle Technique ay walang katulad sa buong mundo. Sa mundong ito, tanging ikaw lang ang makakapagligtas sa lolo ko. Banal na manggagamot, Chu. Basta't ihanda kang tulungan ang lolo ko. Ang pamilya Zhao, aalok ng bilyong piso bilang bayad. Nais po namin pakiusapan kayo. Banal na manggagamot, Chu. Natulungan kami. Bago mamatay ang aking guro, sinabi niya sa akin na hindi ako maaaring mag-practice ng medisina sa loob ng 3 taon. Hindi pa tapos ang oras, kaya hindi kita matutulungan. Kahit ang bilyong piso, hindi ka pa rin mapapakilos? Ang paggalang sa magulang ang pangunahin sa lahat. Ang bilyong piso na iyan? Paano nga hayaan kong masira ang 3 taon ng pagluluksa ko dahil lang diyan? Huwag na lang yang maliit na halaga mo. Kahit ibigay mo pa ang buong pamilya Zhu. Sa akin, hindi ko pa rin tatanggapin. Kung papayag ka lang na iligtas ang lolo ko, ang buong pamilya Zhao at ang bilyong piso ay tiyak na ibibigay. Hindi ba't sinabi ko na? Kahit ibigay mo pa sa akin ang buong pamilya Zhou, Maliban sa buong pamilya Zhao na mapupunta sa pangalan ni Banal na manggagamot, Chu. Ako si Zhao Yaner. Handa rin akong ialay ang sarili ko. iaalay ang sarili mo? Hindi. May asawa na ako. May misis ako. Si Banal na manggagamot, Chu, ay isang Diyos na may pambihirang galing sa medisina. Basta't ihanda kang tulungan ang lolo ko. Ako, handa akong maging iyong konfidante na walang formal na titulo. Konfidante? Gusto mo pang maging kasintahan ng walang formal na titulo? Ang babaeng kasintahan? Gusto mo pa rin maging walang opisyal na titulo? Opo. Ako ay laging malinis at tapat. Pinanatili ko ang aking sarili na lubos na dalisay. Binibini. Binibini, hindi sa ayaw kitang tulungan, ngunit mayroon akong huling habilin mula sa aking guro. Hindi pa dumarating ang tamang panahon. Talagang hindi kita matutulungan ngayon. Kung gayon, paano ko ba kayo mapapakilos para tumulong? Pagkalipas ng 7 araw, bubuo na ng 3 taon. Sa panahong iyon, tiyak na gagamutin ko ang lolo mo. Mabuti naman. Hinihiling ko sa inyo, Dr. Chu. Tanggapin ang bayad na ito. Hindi ko tinatanggap ang gantimpala ng walang ginagawa. Ang perang ito, ibalik mo muna sa iyo kapag nagaling ko na ang lolo mo. Ayos lang natanggapin ko na sa iyo. Sige po. Dr. Chu, ang sinabi ni Yaner, tiyak na tutuparin. Mayroon akong token dito ng pamilya Zhao. Sa hinaharap, kung mayroon kayong anumang problema, ipakita lamang ang token na ito at tiyak na malulutas ang problema. Napakagaling. Ang 3 taong palugit ay sa wakas natapos na. Ayon sa utos ng guro ko, sa wakas ay maaari na akong mag-practice muli ng medisina kapag ginamot ko ang pinuno ng pamilya Zhao. Sabi ni Zhou Yaner, lahat ng sinabi niya sa akin ay tutuparin. Sasama ba talaga sa akin si Zhou Yaner? Si Zhou Yaner ay medyo maganda. May asawa ka na. Paano mo maiisip ang ganoon? Kung malaman ito ng asawa ko, talaga namang magsiselo siya ng sobra. Mahal? Mahal? Bakit amoy alak ka? Uminom ka na naman ba? Kung uminom man ako o hindi, ano bang pakialam mo? Asawa ko! Anong nangyayari sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw na isang malaking lalaki. Anong klaseng itsura iyan? 3 taon na tayong kasal. Ang alam mo lang ay maglaba at magluto sa bahay, maglinis. Ano bang silbi mo? Asawa ko. Anong tinawag mo sa akin? Asawa ko. Tinawag mo akong asawa mo? Ikaw ang asawa ko? Dati, pinangarap ko na ang aking asawa ay isang bayani
na hinahangaan ng lahat at sa ilalim ng kanyang proteksyon, maging isang simpleng babae at sapat na naalagaan ko ang aking asawa at anak araw-araw. Pero ikaw ang pinakasalan ko, isang walang silbi, walang ambisyon, at tamad na tao. Asawa ko, malapit ko na sayong maibigay ang buhay na gusto mo. Malapit na, hintayin mo ako, okay? Tama na. 3 taon. Hintay ako sa'yo ng 3 taon. Pero ikaw, kahit nahihintayin pa kita ng 10 o 20 taon, ganyan ka pa rin ka, walang pag-unlad. Ako bilang isang babae, araw-araw na nakikipagsapalaran sa labas. Alam mo ba kung gaano karaming alak ang nainom ko at gaano karaming hirap ang dinanas ko? Alam mo ba talaga? Asawa ko, lasing ka? Pag-usapan natin yan, paggising mo na. Maghahanda muna ako ng pampawala ng lasing para sa'yo. Hindi ko gusto ang lalaki na puro trabaho lang sa kusina at wala siyang nagagawang matino sa buong araw. Hindi ko kailangan ng iyong lambing na walang nararating. Gusto ko ang lalaking may dangal na kayang mag-alaga sa asawa at pamilya. Kung hindi lang ako pinilit ng lolo ko, akala ko magbabago ka. Chu Yunhe, labis mo akong binigo. Aray, aking anak, bakit ka nalasing ng ganito? Ma, ang Sanes Group ay may malaking problema. Marami akong nakilalang tao ngayon. Maraming alak ang nainom ko, pero wala pa ring solusyon. Ma, Ay, anak ko! wala akong silbi. Hindi ko nailigtas ang Sun Group natin. Si Wan Lee ng Pamilya Wan, ang pinakamayaman sa North City. Tapos na? Tapos na? Sira na talaga. Nang pinakasalan ka ng anak ko, noon, siya ang pinakamagandang babae sa North City. Pinakasalan mo, isang inutil. Talagang sinumpa kami sa ilang henerasyon. Ngayon, si A, Ying ay may problema. Wala kang maitutulong kahit ano. Ma, ako? Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong manugang na kasing hiya mo. Huwag kang mag-alala anak. Siguradong may paraan tayo. Bagamati ang pamilya Wan ng Beicheng ay ang pinakamakapangyarihan. Malaki rin ang impluensya ng pamilya Jin. Narinig ko na si Ginoong Jin, umuwi lang galing sa pag-aaral at isa pa siyang doktor ng medisina. Noong panahong iyon, hindi ba tiniligawan ka rin niya? Paano kung lapitan mo siya para humingi ng tulong? Ma, kasal na ako. Pwede ka namang makipaghiwalay kahit kasal, hindi ba? 3 taon na, magkahiwalay kayong natutulog at hindi ka man lang niya ginalaw kahit isang daliri. Diborsyo. Ito, Titingnan ko kung sino ang dumating. Ma, ako na ang titingin. Ikaw na walang kwenta, huwag kang humarang sa aking dadaanan. Ma, ikaw ngayon ay masyadong galit. Huwag kang magagalit dahil madali kang magkakasakit niyan. Wala akong sakit, pero binibigyan mo ako ng sakit. Wala kang silbing gago, lumayas ka. Diborsyo. Asawa ko, gusto mo na ba talaga akong hiwalayan? ikinasal na ako kaya kailangan kong sundin ang aking asawa. Pero sinisisi ko lamang ang sarili ko dahil sa malungkot kong kapalaran sa buhay na napangasawa ko ang isang taong kagaya mo. Asawa ko, ipinapangako ko talaga sa iyo. Malapit ko na ring maibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Sigurado iyan. Ay, ano itong naririnig ko? Isang taong wala at walang kuwentang tulad nito, pero ang hangin ay nasa ulo. Paano mo ililigtas ang pamilya Sun? Ginoong Jin, halika, maupo ka. Yinging, matagal na tayong hindi nagkikita. Ang ganda mo pa rin. Hindi mo alam, sa napakaraming taon, hindi kita nakalimutan. Pagkatapos kong umalis ng bansa at nag-aral, araw at gabi kitang iniisip. Ginoong Jin, nandito ang asawa ko. Pakiusap, wag mo akong sabihan ng ganyan sa harap niya. Tiya ang asawa mo. Narinig ko na ang lahat mula sa iyong tiya. Kasal kayo ng 3 taon ni hindi ninyo nagawang maghawak kamay. Ang ganyang walang kwentang lalaki, hindi karapat, dapat maging asawa ng pinakamagandang babae sa Beicheng. Ying, alam kong plano ng Pamilya Wan na bilhin ang Sun Corporation. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Aalagaan ko ang Sun Corporation at sisiguraduhin kong uunlad ito at ipadarama ko rin sa iyo ang pagmamahal ng isang lalaki. Jinchao, nababaliw ka na. Nangangahas kang umasinta sa aking asawa. Bitawan mo. Ikaw ay isang walang silbing hayop. Paano mo nagawang saktan ang batang Panginoong ito? Chu Yunhe, bitawan mo siya. Kilala mo ba kung sino si binatang Jin para kalabanin mo? Asawa ko, kaya kong lutasin ang krisis ng Sun Group, kailangan ko lang tumawag. Manahimik ka! Iniisip mo ba talagang may halaga ka?
Che, ni hindi mo nga kayang tumingin sa sariling salamin para makita ang sarili mo. Sasabihin mong isang tawag lang, malulutas mo na. Sino ka sa tingin mo? Hiwalayan mo na ang anak ko, ngayon din. Ma, hindi ko hihiwalayan si Yunhe. Anak, ang walang kuwentang lalaking ito, pinakasalan ka ng 3 taon, maliban sa pagiging asawang, lalaking, nasa, bahay, wala siyang ibang silbi. Binatang Jean, siya ay napakagwapo at kahanga, maunlad na pamilya, isa pa siyang doktor ng medisina, pakasal ka kay Binatang Jean, iligtas pamilya soon. Ma, isipin mo na lang na masama ang kapalaran ng iyong anak. Ikaw, napakawalang hiyamong anak. Ang Sun Group, ito ang pinagpaguran ng namatay mong ama habang buhay. Kung masisira lang ito sa mga kamay mo, paano ako haharap sa kanya pagdating ng panahon? Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya? Anak, ikaw, pinapatay mo ako. Ma, Ma, Saklolo, ma, tulungan niyo ako. Ginoong Jin. Ikaw ay isang doktor ng medisina na nagtapos sa ibang bansa. Tulungan mo akong tingnan kung anong nangyari sa aking ina. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang diagnosis. Hindi ko alam kung anong sitwasyon, mabuting dalhin na natin siya agad sa ospital. ang atin pong nanay ay sobrang init ng atay at bigla na lang siyang inatake. Kahit na iniluwa niya ang masamang dugo, ito ay isang magandang bagay kaya hindi na niya kailangang dalhin sa emergency room ng ospital. Sumuka na ng dugo ang tita, pero ayaw mo pa ring dalhin sa emergency room? Ikaw na manugang na wala? Ano bang binabalak mo? Ako ay isang tradisyonal na manggagamot. Ngayong nailabas na niya ang masamang dugo, maghahanda na lang ako ng ilang gamot at aayusin ang kanyang kalusugan sa loob ng ilang araw. Kung dadalhin siya sa ICU para sa emergency, aabot sa libong piso ang operasyon. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Ikaw na walang kuwentang manugang, wala ka lang talagang pambayad. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Sundin na lang natin ang payo ni Ginoong Jin. Bilisan na nating dalhin si nanay sa ospital. Hindi niya nga alam kung anong sakit. Asawa ko, hayaan mo akong mag-acupuncture sa ating nanay at gigising siya. Acupuncture, ano yan? Sa panahon ngayon, may tao pa ba talagang nag-aaral ng tradisyonal na gamutan at acupuncture? Ang kultura ng lungsod Jiang ay minana sa loob ng 5,000 taon. Ang tradisyonal na medisina ay napakayaman at napakalalim. Paano ka makakaintindi niyan? Ikaw na sumasamba sa dayuhang kultura. Paano mo maiintindihan? Ang tradisyonal na gamutan, nagkukubli lang yan sa mahiwagang paliwanag, puno ng misteryo, wala namang basehang siyentipiko. Ang kayang gamutin ng kanluraning medisina, kayang gamutin din ng tradisyonal. Ang hindi kayang gamutin ng kanluraning medisina, mas lalo pang kayang gamutin ng tradisyonal. Yinging, ako ay isang doktor ng medisina. Itong walang kwentang manugang, saan niya kaya natutunan ang ganyang pamamaraan? Sa kanya ka ba maniniwala o sa akin? Yunhe, maasahan pa ba kita? Mahal? Manalig ka sa akin? Sige. Kung gayon, tatawag ako ng ambulansya. Sige. Kung magawa mong gisingin si tita, ako'y luluhod sa harap mo at magpapalit ng aking apelido at bibigyan pa kita ng 100 milyong piso. Sige, kung gayon, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ang hiwaga ng tradisyonal na medisina. Ano ito? Itong palamunin na to, nagpapaka, misteryoso. Talaga bang ganun ka? Himala ang acupuncture? Yunhe, hindi ba sabi mo magigising na agad si mama? Bakit wala pa ring reaksyon? Nagsasabi lang siya ng kalokohan. Ying-ying, huwag kang maniwala sa kanya. Hayaan mong subukan ko at gisingin ko muna si tita. Wag, nakasaksak na ang gintong karayom. Wag mong galawin. Isang simpleng palamunin lang, paano mo nagagawang kausapin ang batang Ginoo na tulad ko? Ako ay isang medical doctor na nag-aral pa sa ibang bansa. Kahit na doktor ka, hindi ka marunong manggamot. Mali. Tensyonado na ang kalagayan ni tita ngayon. Kung pababayaan mong maantala ang paggagamot, ang mga magiging kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Tama na Yunhe, hayaan mo nang tingnan ni Ginoong Jin si mama. Pwede niya itong tingnan, pero hindi pwedeng galawin ang gintong karayom. Yunhe, alam kong hindi maganda ang pakikitungo ni mama sa iyo, pero nanay ko pa rin siya. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ginoong Jin, pakiusap, gamutin mo na agad ang nanay ko. Bunutin mo ang gintong karayom at iligtas mo siya. Mahal ko, hindi talaga pwedeng bunutin ang gintong karayom. Ako, si Chu Yunhe, ay mananagot ng aking buhay, nagagaling ang nanay natin. Palamunin. Naririnig mo ba? Lumayas ka na.
Ma, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kanina, masikip at masakit ang dibdib ko, pero mas gumagaan na ngayon. Wala na. Kita mo, mas malakas ang Western medicine kaysa sa traditional Chinese medicine. Mas mahusay. Ang nanay ko ay gumaling dahil sa aking golden needle technique. Wala itong kinalaman sa'yo. Kawalang, hiyaan. Ikaw ang nagpagaling, ikaw na manugang ng pamilyang San. Mukhang gusto mo pang patayin ang amo mo kanina. Kung hindi ako, matagal nang pinatay ng ginawa mo si Tita. Nagsisinungaling ka. Chu Yunhe, lumaki na ang iyong loob. Balak mong patayin ang amo mo at naglakas, loob ka pang sabihin na ang isang medical doctor ay hindi na mas mahusay sa iyo na tagapangalaga ng bahay. Ma, nagkakamali ka talaga. Bakit ka ba ganyan? Walang paningin sa totoo. Ang lakas ng loob mo para ganyanin mo akong kausapin. Ikaw na palamunin. Wala namang kakayahan, pero malaki ang kayabangan. Ying-ying, hindi ka karapat. Dapat, sa lalaking ito, makipaghiwalay ka na sa kanya. Ako lang ang lalaking tulad ko, ang nararapat sa iyo. Jin Chao, ilayo mo ang marumi mong kamay sa asawa ko. Chu Yunhe, umalis ka na agad sa pamilyang San? Ayoko na kitang makita pa. Ma, para talaga kay Ying Ying at sa Sun Group ang ginagawa ko. Huwag kang magalit. Kakaalis lang ng gintong karayo mo at hindi magtatagal. Hihimatayin ka na naman. Hihimatayin ako ulit? Kakaligtas lang sa akin ni Ginoong Jin, paano pa akong hihimatayin? Ma, 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 Ano? Si Tita, nahimatay talaga? sabi ko na. Pero ayaw niyong maniwala. Cloud Crane. Mahal, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko si nanay. Kahit ako na may degree sa medisina, hindi magagaling si Tita, ikaw na walang kwentang nanggaling sa labas. Ying-ying, dalhin na natin si Tita sa ospital. Ito, bakit hindi pa dumarating ang ambulansya? Sa loob ng 3 segundo, magigising si nanay. Nagpapanggap ka lang. Akala mo ba isa kang doktor na may kapangyarihan? 3, 2, 1. Kanina, bigla akong nahilo, wala akong malay. Si Young Master Jin ba ang nagligtas sa akin ulit? Nay, si Cloud Crane ang nagligtas sa iyo. Marunong ding manggamot ang walang kwentang ito? Sino ba ang nagsabi kanina na kapag gumaling, luluhod siya sa akin at hihingi ng tawad? Ito, imposible ito. Nasa harap mo na ang katotohanan, ayaw mo pa ring maniwala. Kakaiba, sobrang kakaiba. Anong paraan ng pagtuturok ang ginamit mo? Bakit ganyan kagaling? Sinabi ko na ang tradisyonal na gamot ay may malalim na kasaysayan. Hindi ito maintindihan ng katulad mong masamang tao. Ang ginamit ko ay ang Great Oneness Magic Needle. Ano? Great Oneness Magic Needle. May ganitong kagaling na paraan ng acupuncture pala sa mundo. Ganoon pala kagaling na acupuncture sa mundo. Kalokohan, kawalang hiyaan. Nagpapalaki ka lang ng kwento. Kanina, sumuka ng dugo ang tita. Kaya dapat, nagising na siya agad. Oo, sigurado, nagkataon lang na tumama ka. Oo, iyon talaga ang nangyari. Ikaw na walang alam sa tunay na halaga. Ano man ang sabihin mo, gising na ang nanay ko ngayon. Kanina, sinabi mong, bibigyan mo ako ng 100 milyon at luluhod ka pa at hihingi ng tawad sa akin. Ako na isang iginagalang na doktor. Paano ako luluhod sa isang basura na tulad mo? Ang sinabi mo kanina, hindi mo na kayang panindigan ngayon. Nag-aral ka sa ibang bansa. Ang natutunan mo ay ang ugali ng mga dayuhan na hindi umaamin sa pagkakamali. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Anong klaseng tao ba ang Young Master Jin? Chu Yunhe, hindi mo na igalang si Young Master Jin. Pinipilit mo pa siyang lumuhod at umamin ng pagkakamali. Anong klaseng katwiran yan? Tama. Ako, anong klase ba akong tao? At luluhod sa isang inutil na manugang na tulad mo. Imposible. Kung hindi ka luluhod ngayon, sasabihin ko sa iyo, sa ibang araw, papagluhurin kita ng 3 araw at 3 gabi. Ikaw na basurang yan.
Gusto mo akong paluhurin ng 3 araw at 3 gabi? Hindi ka ba natatakot na magyabang ng sobra? Chu Yun-hei, tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Ma, siya ang unang naghahanap ng gulo. Magsasalita ka pa ba? Wala ka bang katapusan? Kapag nagsalita ka pa ulit, dadagdagan ko ng sampal sa iyo. Tama na yun, he. Ma, huwag ka nang magalit. Ingatan mo ang iyong sarili. Ikaw na walang kwentang tao. Gusto mo pa akong labanan? Tita, pinapayuhan ko kayong magpa-check up sa ospital? Magpa-full check up. Ma, wala na kayong sakit? Wala ring makikita ang check-up sa ospital. Sabi mo wala namang problema, wala na nga ba? Ano bang alam mo, wala kang kuwenta. Mas makikinig pa ako kay Jean. Jean, anak, dalhin niyo ako sa ospital. Tara na. Salamat sa iyo. Mukhang itong manugang hindi madaling kalaban. Tu Yun-he, kung hindi ko maaagaw si Sun Yingying, hindi na ako lalaki. Itong maliit na bagay, tutulungan kitang ayusin. Hello? Si Young Master yan ba ito? Ako si Zhang Xian ng Zhang family ng Nancheng. Alam ko, matagal mo nang gustong bilhin ang Sun Group. Interesado ka bang magtulungan tayo at tuluyang kainin ang Sun Group? Siyempre, interesado ako. Hintayin mo ang balita ko. Sige. Tatlong taon na kaming kasal? Ito ang unang beses na hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Mahal, kaya ko nang gamitin ng tama ang aking medikal na kaalaman. Ipapaalam ko sa iyo na ako ang lalaking karapat dapat sa iyong buhay. Divine Dr. Chu. Nakalipas na ang 7 araw at lumalala ang sakit ng aking lolo. Dinala ko na ang aking lolo sa Beijing gamit ang chartered plane at kasalukuyan kaming nanunuluyan sa Yihao Hotel. Nasaan po kayo? Pupuntahan ko na po kayo agad. Ang lolo ko po ay nawalan na ng malay, kaya hindi na po pwedeng magpatumpik. Tumpik pa. Nasa bahay ako, sunduin mo na ako. Sige po, papunta na po ako agad. Pakiusap po, hintayin niyo po ako sa labas. Teka lang, sa oras na ito, barado ang lahat ng daan sa North City. Ang kalsada mula sa Yihao Hotel, ang pinakabara. Kahit magmaneho ka pa, aabutin ka ng kalahating oras sa pinakamaiksi. Ito, ayos lang po, may paraan po ako. Ganyan na ba kalaki ang kapangyarihan ng pamilya Joe na may paraan kang mawala ang traffic sa North City? Malalaman niyo po mamaya. Mukhang ang pamilya Zhou ang numero 1 pamilya ng Jiangcheng. Talagang ang may kakayahan. Higit 10 minuto na ang nakalipas, bakit wala pa rin si Zhu Yan-er? Sobrang yaman ng pamilya Zhou? Baka naman, nakasakay siya sa helicopter papunta rito? Dr. Chu, sumakay ka na. Hindi yata. Akala ko helicopter ang gagamitin mo para sunduin ako. Ang pagpapalipad ng helicopter sa itaas ng syudad ay nangangailangan ng maagang permit. Maigsi ang oras, wala na tayong panahon. Sige na nga. Pero, ang astig ng motorsiklo na ito Pero, saan ako hahawak sa iyo? Mamaya, kung umarangkada ka, baka malaglag ako ng malayo. Yakapin mo ang baywang ko. Ha? Pangalawang beses pa lang tayong nagkita. Tapos, papayagan mo na akong yakapin ka? Parang hindi tama iyan. At isa pa, hindi nararapat ang matalik na paghawak ng babae at lalaki kung malalaman ng asawa ko na niyakap kita. Hindi ba siya magseselos? Ano ngayon kung magselos siya? Kahit papaano, magiging akin ka rin. Yakapin mo ako ng mahigpit ngayon, wala namang masama diyan. Ikaw ang nagpasabi na yakapin kita, ha? Paano kung ganyan ka kahina? Mamaya pag nagmaneho ako, diretso kitang tatanggalin. Saan ako hahawak? Sa baywang ko, yakapin mo ng mahigpit. Sige. Ay nako, yakapin mo ng mahigpit?
umuupo ng maayos. Tara na, Ang nakaupo na ako. ang luwag ng pagyakap mo. Mamaya pag break ako, diretso kitang tatanggalin. Ha? Hindi pa ba mahigpit ang pagyakap ko? At saka, hindi rin ako nangangahas na yakapin ka ng sobrang higpit. Ano nang kinakatakutan mo? Sinabi ko na sa iyo, basta mapagaling mo ang lolo ko. Lahat ng pag-aari ng pamilyang Zhao ay magiging sayo. Pati ako ay sayo. Hoy, itigil mo na yung topic na yan. Sinabi ko na sa iyo, may asawa ako. Ano bang kinakatakutan mo diyan? Tiyak na magiging akin ka rin balang araw. Kung yayakapin mo ako ngayon, ano pa bang problema? Magiging iyo ako balang araw? Hindi ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako? Kung hindi, bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Tara na, aalis na tayo. Teka, dahan-dahan lang, natatakot ako. Ama, talagang ulol ka na. Ang pamilya Zhao, bilang pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng, ay mayaman at kasing yaman ng isang bansa. Paano ito maibibigay sa isang babae? Si Yoyan, ay walang iba, kundi isang babae. Paanong ang isang walang buwang at mababaw na tao ay makakayanan ang lahat ng ito para sa pamilya Zhao? Ama, bakit sa kanya mo ibinibigay ang pamilya Zhao at hindi sa akin? Ako pa rin ang iyong pangalawang anak at ako ang lalaking miyembro ng pamilya Zhou. Ama, tiyak na nalilito ka dahil sa iyong malubhang karamdaman, kaya mo pinayagan ang babaeng ito, si Zhou Yan, na pamahalaan ang pamilya Zhou. Ang ganyang pagkakamali, hindi ko papayagang mangyari. Sa aking mga kamay, lamang uunlad at sisikat ang pamilya Zhou. Sino yan? Ako po ito, Boss Joe. Pumasok ka. Pagbati, Boss Joe. Bakit dinala ni Zhou Yan, ang pinuno ng pamilya sa Beicheng? Nalaman mo na ba? Boss Joe, nalaman ko na po. Dinala ni Joyan ang pinuno ng pamilya Joe sa Beicheng para ipagamot sa isang divine doctor na may apelyidong Chu. Ang aking ama ay malapit ng mamatay. Lahat ng sikat na doktor ay nagsabing hindi siya aabot ng 3 araw. Sino itong si Chu na naglalakas? Loob tawagin ang sarili niyang divine doctor. Iyon. Ang Chu na iyon ay napakahiwaga. Wala po akong kakayahan. Wala kang silbi. Ano ang pakinabang ko sa iyo? Umalis ka. Divine Dr. Chu. Tatingin ko ay si Zhou Yan lamang ang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa magulang at nagdala lang ng isang artista. Kung marunong kang umarte, hindi bati ako rin. Magdadala pa ako ng isang sikat na pambansang manggagamot para makita ng lahat ng miyembro ng pamilya Zhou na ako lamang si Zhu Feng, ang may pinakamalaking pagmamahal sa magulang. Zhou Yaner, malubha ang sakit ng lolo. Sa halip na maglingkod ka sa tabi ng lolo, saan ka pumunta? Sino siya? Ang sakit ni Lolo, hindi na magaling ng pinaka-autoridad ng mga doktor sa bansa, kaya talagang sobra na akong nag-aalala, kaya naman inanyayahan ko si Dr. Chu. Kasalukuyan, emergency ang sitwasyon. Hayaan mo muna siyang pumasok para tingnan si Lolo bago tayo mag-usap ng detalyado. Teka, doktor na napakahusay? Dr. Chu, itong taong bata pa at puro sira ang damit. Nararapat bang tawaging isang napakahusay na doktor? Tito, hindi mo alam ang sitwasyon, hayaan mo na siyang pumasok para tingnan si Lolo. Ang pinuno ng pamilya ay lolo mo, pero ama ko rin. Iyon ba, ayaw kong iligtas ang sarili kong ama? Bukod pa rito, inanyayahan ko na ang pambansang doktor ng Jiang Province, si Hua Changqing, para pumunta at gamutin siya. Ang bagay na ito, huwag ka nang makialam. Yan hindi sa sinasabi ko ito. Kahit na umarkila ka ng artista, dapat umarkila ka ng mas may edad para mas madaling lokohin ang mga tao. Hindi ba? Ano nang sinasabi mo? Wala. Itong lalaking ito ay walang kuwentang doktor. Palayasin mo na siya sa isang tabi. Miss Zhou, pumasok ka muna at tingnan mo si Lolo. Kung hindi siya kayang gamutin ng doktor sa loob, ako na ang papasok para gamutin. Pero, kung huli na ang lahat, Huwag kang mag-alala. Hanggat may isang hininga pa, kaya ko siyang iligtas. Ang mga kakaibang bagay ay nangyayari taon. Pero ngayong taon ay talagang marami. Isang maliit na binata, isang hamak na tagabukid, naglakas, loob pang sabihin na kaya niyang iligtas. Kahit isang hininga na lang ang natitira. Hindi mo ba tinitingnan ang hitsura mo? Ang banda ka nagmukhang isang doktor. Ang kasanayan sa medisina ay hindi nakasalalay sa edad. Umalis na tayo.
Maestro Hua, kumusta na ang sakit ng tatay ko? Ang myocardial infarction ni Patriarka Zhao ay talagang napakalala na. Ngunit sa isang tusok ng aking milagrosong karayom, mapapahaba ko pa ang buhay niya ng 1 buwan. Ibig sabihin, 1 buwan na lang? Ako, si Hua Changqing, mismo ang gagawa nito. Tutulungan kong panatilihing buhay ang lolo mo sa loob ng 1 buwan. Mayroon pa bang hindi ka nasiyahan? Paano naman pagkatapos ng 1 buwan? Kapag wala na siyang lakas, kahit na ang Diyos pa ang dumating, hindi na siya maliligtas. Hindi maaari iyon. Divine Dr. Chu, pakiusap, isip ka ng paraan. At tingnan mo ang kalagayan ng lolo ko. Sinong Divine Dr. Chu? Sa mundong ito, mayroon pa bang mas nakakaintindi sa sining ng acupuncture kaysa sa akin? Katawa, tawa. Talagang katawa, tawa. Kung magagamot ba siya o hindi, malalaman sa isang tingin. Tingnan ko nga kung ano ang kaya mong makita. Ang puso ng head of the Zhu family ay mayroong 4 na malalaking ugat na nakabarado. Matanda na siya. Kahit pa magkaroon ng heart transplant surgery, wala rin itong epekto. Sa simpleng pagkuha lamang ng pulso, nakita mo na ang 4 na baradong ugat ng head of the Zhou family? Ikaw ba ay nagmamayabang lang? Divine Dr. Chu, ano na ang gagawin natin? Wala ka ring magagawa? Miss Zhou, huwag kang alala, bagamat walang asa sa Western medicine, tiyak na may lunas ang Chinese medicine acupuncture. Basta ako mismo ang gagawa. Titiyakin kong mabubuhay ang lolo mo ng higit pa sa 10 taon. 10 taon? Ikaw ay napakayabang. 10 taon? Nasabi mo pa talaga yan? Tama. Lahat ng sikat na doktor sa bansa ay nagsabing hindi na mabubuhay ang tatay ko ng higit sa 7 araw, pero naglakas. Loob kang sabihin na mabubuhay pa ang tatay ko ng 10 taon. Ikaw ay isang hamak na walang silbi. Sino ka ba? Miss Zhu, siguro, siya ba ang doktor na inanyayahan ni Zhao Feng? Huwag kang bastos. Siya ang pambihirang pambansang manggagamot na kinuha ko sa halagang 50 milyong piso, si Hua Changqing, si Lolo Hua. Ikaw na walang alam na bata, sa harap ni Lolo Hua, may lakas ka pa ng loob na magmayabang. Ako na matanda? Si Hua Changqing. Si Lolo Hua pala? Paumanhin sa aking kawalang galang? Paumanhin. Alam mo nang si Lolo Hua siya, bakit hindi mo pa siya luhuran at batiin? Kayo sa tradisyonal na Chinese medicine, hindi ba kayo ay talagang masunurin sa pagkakabuklod ng guro at henerasyon? Ang daan ng Chinese medicine ay puno ng napakaraming pagbabago. Itong batang kapatid, bagamat bata pa, hindi naman nangangahulugan na hindi siya magaling sa panggagamot, di ba? Tama po kayo, Lolo Hua. Talagang malawak ang isip ni Lolo Hua. Hindi tulad ng iba. 50 taon na akong aaral ng acupuncture. 50 taon. Habang lumalalim ang kaalaman, mas lalo kong nararamdaman na ang sining ng acupuncture ay lubhang mahirap. Mahirap, lubhang napakahirap talaga. Mayroon si Lolo Hua ng Divine Needle of Returning Life. Gayunpaman, ay siya ay mapagpakumbaba. Talagang pambihira. Divine Needle of Returning Life. Ang teknik na iyan ay sapat lang, ngunit para gamutin ang sakit ng family head Zhou, hindi ito gagana. Manahimik ka. Ikaw, ang taong nagpapanggap, naglakas, loob kang tuligsain ang Rejuvenating Needle Technique ni Hua Lao. Mukhang hindi mo alam ang reputasyon ni Hua Lao. Si Hua Lao, 50 taon pa lamang, itinuring ng henyo ng tradisyonal na Chinese medicine. Nag-aral sa ilalim ng master ng pambansang medisina at siya ang ika-10 na henerasyong disipulo ng master na iyon. 30 taon na ang nakalipas. Pangulo ng Beijing ay nagkasakit ng malubha ng makagamot, ngunit si Hua Lao ang tumulong para mawala ang sakit. 10 taon na ang nakalipas. Sinulat ni Hua Lao ang National Medical Acupuncture Compendium na ginawang aklat. Aralin ng lahat ng universidad ng Chinese medicine sa buong bansa. Isang aklat na dapat aralan ng bawat manggagamot ng Chinese medicine. At bago pa lang, ang Pangulo ng Lalawigan ng Jiang ay nagpatingin din kay Hua Lao. Ito ay balitang alam ng lahat, walang nakakaalam. Pati ang Pangulo ay nagpatingin kay Hua Lao? Napakagaling nga ni Hua Lao. Mga walang kabuluhang titulo lang iyon. Ang isang manggagamot ay may pusong parang magulang. Ang makatulong sa pasyente na mawala ang kanilang sakit, iyon ang pinakamalaking hangarin ng isang manggagamot. Talagang tanyag ang pangalan ni Hua Lao. Tama nga ang sinabi mo. Pero ang Rejuvenating Needle Technique ay walang epekto sa pinuno ng pamilya Zhou. Nasabi ko na, ang Rejuvenating Needle Technique ay halos isang ordinaryong teknik lang ng acupuncture kung tutuusin. Isa lang itong hindi sikat na teknik. Bata, naglakas, loob kang sabihing ang Rejuvenating Needle Technique ay isang hindi sikat na teknik? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para maging napakabahala? Sino ka? Hua Lao.
Sinabi mo rin noon, ang sining ng acupuncture ay napakahirap na matutunan. Nahihirapan kang matuto. Mukhang hindi rin ganoon kagaling ang iyong talento. Bakit ako? Ang bilis kong matuto. Walang iya? Naglakas? Loob kang sabihing hindi sapat ang aking talento. Anong uri ng pamamaraan ng karayom ang alam mo? Ang Wuji Needle Technique? O ang Xuan Miao Needle Technique? Ang Wuji Needle Technique at Xuan Miao Needle Technique, wala akong alam diyan. Nakakatawa ang pagiging parang palaka. Gaano ba kalaki ang kalangitan na nakita mo? Ang mas malakas pa sa Hui Tian Zhenshu. Hindi mo man lang alam ang Wuji Zhenshu at Xuan Miao Zhenfa. Pero naglakas, loob ka pa rin magsalita tungkol sa acupuncture sa harap ko. Sa totoo lang at direkta akong magsasalita, hindi ko talaga alam ang dalawang pamamaraang iyon ng acupuncture na binanggit mo. Ikaw na bata ka. Nalantad na ang tunay mong anyo. Hindi mo alam ang dalawang dakilang pamamaraan ng karayom na iyon. At nagkukunwari ka pa rin. Saan mo nahanap ang extra na ito? Ang sama ng arte. Tito, ano bang sinasabi mo? Saan ako kukuha ng kung sinong aktor? Si Dr. Chu, siya, totoong. Tama na. Hindi ko talaga alam itong dalawang pamamaraan ng pagtusok. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito na hindi ko alam. Itong dalawang pamamaraan ng pagtusok, sa pinakamahusay, ay mga teknik lamang ng pagtusok na pang ibabang antas, pang 8 antas lamang. Kunwari ka pa. Dapat matapos na itong kalokohan. Ikaw, Chu, magkano ang ibinayad sa iyo ni Yan Dodoblehin ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Isang taong parang payaso. Nandidiri ako sa iyo. Inimbitahan ako ni Ginang Zhu para ang lahat ng arian ng pamilya Zhou, ay ialay sa akin. Iaalay mo ang lahat ng arian ng pamilya Zhou. Ang lahat ng arian ng pamilya Zhou, ay hindi matutumpasan ang buhay ni Lolo. Ginang Zhao, mas gugustuhin mo pa siyang paniwalaan kaysa sa ika-19 na henerasyong tagapagmana ng pambansang medikal na banal na kamay? Bata, sinasabi mo na alam mo ang acupuncture? Kung gayon, tanungin kita, para sa atake sa puso, ilang milimetro ang karayom na gagamitin? Kapag ipinasok ang silver needle, gaano ito kalalim dapat ipasok? Aling acupuncture point ang iyong sisiglahin? Gagamitin mo ba ang pagpihit at ikot o ang pagtaas at pagpasok? Ikaw na bata, kung titingnan ang iyong edad, hindi ka pa nga karapat dapat maging apo ko bilang disipulo at naglakas, loob ka pang maging mayabang dito, nagpapakita ka ng labis na kapalaluan? Ako, isang matandang doktor, ay ipinanganak sa isang pamilya ng tradisyonal na gamot. Ang taong gulang pa lang ay nilalaro ko na ang mga halamang gamot. 10 taong gulang, ay naging disipulo ako ng pambansang medikal na banal na kamay. 50 taon ng acupuncture, nakapagligtas na ng hindi mabilang na buhay. Ako, isang matanda, ay naglalakbay na sa buong mundo. Lahat ng nakakakita sa akin ay parang nakakakita ng Diyos. Ito ba ang bata mararanasan mo? Kami sa Chinese medicine, lubos na pinahahalagahan ang disipulo at seniority. Sa edad pa lang, pati na sa antas ng seniority, pwede na kitang maging ninuno. Ikaw na mapagmataas na bata, isa kang ganap na pagkakanulo sa iyong guro. Tapos ano? Ikaw ang ikamamatay ko. Sa ganoong katanda mong edad, magagalit ka pa ng ganyan. Nakakasama yan sa kalusugan mo. Dr. Chu, wag mo nang galitin pa si Elder Hua. Sige, hindi na ako magagalit. Gusto ko lang ipakita sa kanya kung ano ba talaga ang pinakamagaling na teknik ng acupuncture para makita niya. Sige, dito lang ako tatayo. Titingnan ko kung magagawa mo ba talaga ang sinasabi mo. Hihintayin kong sampalin mo itong matanda kong mukha. Hindi ko nais na sampalin ang mukha mo, pero ikaw mismo ang abot nito para sampalin ko. Ikaw na si Chu. Bago ka kumilos, babalaan kita. Ito ang aming pamilyang Zhou, ang aking sariling ama. Kapag hindi mo siya nagamot o kapag namatay siya, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa pinto na ito. Tito, hindi mo dapat takutin ang mga tao ng ganyan. Hayaan mo na, para lang siyang umutot. Kapag itinurok ko ito, malalaman ninyong lahat. Ito. Anong paraan ng pagtuturok ito? Ito ang Diyos ang karayom ng Taiyi. Matandang Hua, ano ang Diyos ang karayom ng Taiyi? Ang Diyos ang karayom ng Taiyi ay isang sinaunang lihim na pamamaraan na tanging ang pinuno ng dalubhasa sa tradisyonal na medisina ang nagtataglay. Ito ang pinakamataas at pinakamatindig. Teknik sa pagtuturok na kayang bumuhay ng patay at hilom ng mga buto. Ako, si Hua Changqing, ang ika-11 na henerasyong disipulo ng dalubhasa sa tradisyonal na medisina, ay nagbibigay galang sa pinuno. Pinuno? Hindi ko inaasahan na si Dr. Chu ay ang pinuno ng dalubhasa sa tradisyonal na medisina. Napakabata pa niya. Siya ang pinuno? Matandang Hua, hindi ka siguro nagkakamali? Hindi ako nagkakamali. Inakala ng matandang ito na hindi na niya makikita sa buhay na ito ang Diyos ang karayom ng Taiyi na matagal nang nawawala. Ngayon at nakita ko na, kahit mamatay ako, payapa na akong mamamahinga. Pinuno, humihingi ako ng paumanhin sa kawalang. Galang ko kanina. Pakiusap, pinuno, pagpaumanhinan po ninyo ang inyong lingkod. Tumayo ka na. Ang taong walang kaalaman ay walang kasalanan.
Bukod pa rito, maaari ka nang ituring na disipulo ko. Dahil nakilala mo ang Diyos ang karayom ng Taiyi, hindi ko na itatago sa iyo. Ako ang ika-17 henerasyong pinuno ng dalubhasa sa tradisyonal na medisina. Changqing, paggalang sa ating master. Changqing ay karapat, dapat mamatay. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita sinisisi. Ngayon, gagamutin ko na ang Zoo Patriarch, kaya kailangan kong ibigay ang aking buong makakaya. Opo. Hindi ko talaga inasahan na si Elder Hua pala ang apo sa tuhod ni Divine Dr. Chu. Miss Zhou, gumaling na ang sakit ng Zhao Patriarch. Gumaling na? Ito, gumaling na kaagad? Nasaan ako? Ama, gising ka na. Yan, Anong nangyayari? Lolo, malubha ang iyong sakit. Salamat kay Divine Dr. Chu sa pagtulong dahil ginawa kanyang ligtas mula sa panganib. Divine Dr. Chu, maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay. Ama, ibinigay ni Zhou Yan ang lahat ng arian ng ating zoo family para lang iligtas. Walang galang? Zhou Feng, paano mo kinakausap ang aking Grandmaster? Nasa kamay ng aking Grandmaster, ang Divine Needle of Taiyi. Kahit ang inyong Zhou family pa ang pinakamalaking pamilya sa buong bansa, ano pa rin ang halaga ninyo? Kung wala ng buhay, gaano man karaming pera, gaano man kalaking kapangyarihan. May, enjoy mo pa ba? Inialay sa akin ni Miss Zhou ang lahat ng arian ng inyong Zhou family. Pero hindi ko naman sinabing tatanggapin ko. Masyadong malaki ang negosyo ng Zhao family, tinatamad akong pangasiwaan. Ang Zhou family, kailangan pa ring pamahalaan ng mga tao mula sa Zhou family. Tama ang sinabi ng matandang ito. Gaano man karaming pera, gaano man kalaking kapangyarihan. Kung wala ng buhay, lahat ay para lang usok sa hangin, ilusyon at walang kabuluhan. Ang pera ay kayang kitain ulit, pero ang buhay ay isa lang. Ang laki ng utang na loob ko. Sa pagligtas ninyo sa buhay ko ay hindi matutumbasan ng salapi. Zhou Jia Zhu, ang salita ninyo ay sapat na. Iyan ay sapat na. Susunod, bibigyan ko kayo ng reseta. Kumuha lang kayo ng 2 cycle ng gamutan at sinisiguro ko na mabubuhay kayo ng 10 taon ng malusog. Kahit pa dumating si Yan Wang, hindi niya kayo kayang kunin. Ang reseta, ipinadala ko na sa cellphone ninyo. Sundin mo lang ang pag-inom ng gamot. Napagaling ko na ang sakit ni Zhou Jia Zhu. Kaya aalis na ako. Master, ihahatid ko na lang kayo. Yan, tulungan mo akong ihatid si Divine Dr. Chu. Opo, Divine Dr. Chu. Sige po. Ikaw, kamakailan lang, mukhang may babaeng nakukuha ka na may sakit. Kaya mariin kong inirekomenda na magpatingin ka sa ospital. Magpapatingin sa ospital? Bakit? Bahala kang maniwala o hindi, yan ang katotohanan. Master. Changqing, I will consult you again later. I will be taking my leave first. Sige, bumalik ka na muna. Dr. Chu, maraming salamat po sa inyo ngayon. Sa pagligtas ninyo sa lolo ko. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Hay, maliit na bagay lang yon. Hindi na kailangang usapan pa iyan. Pero kahit hindi ko gusto ang arian ninyo, talaga namang gipit kami kamakailan. Medyo kapos kami sa pera. Ang kinatatakutan ko lang ay hindi ninyo tanggapin ang bayad ko. Ayan, ang card na ito ay may 10 bilyong piso. Bukod pa riyan, may 15 ari-arian pa kami sa Beicheng. Kasama na riyan ang Yihaw Nightclub, Yihaw Golf Course, at Yihaw Hotel. Hala, sandali lang. Kailangan ko lang ng 10 bilyong piso. Iyang mga nightclub at golf course ninyo, huwag na lang. Tinatamad akong asikasuhin iyan. Kung tatanggapin nyo o hindi ay ibang usapan. Pero ang sinabi ko, tutuparin ko, lahat ng arian ay may sariling tagapamahala. Hindi nyo na kailangan pang makialam. Sasabihin ko lang sa lahat ng general manager na kayo na ang tunay nilang may ari. Sige na nga, ganyan, bahala ka na. Kailan nyo naman ako papakasalan, Dr. Chu? Ano? Papakasalan kita talaga? Ang sinabi ko, tutuparin ko. Ipinangako ko na sa inyo iyon dati. Pwede akong maging inyong pinakamatalik na kasintahan. Wag, iyan! Uy, wag ka namang magbiro sa akin. Kahit babae ako, mahalaga sa akin ang pangako. At alam ko ang kahalagahan ng pagtupad sa aking salita. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Hindi na kailangan ng bonggang kasalan. Hindi na kailangan ng inuman at handaan. Hindi na rin kailangan ng dote o bahay. Basta gusto niyo akong pakasalan? Ako? Buong puso akong magpapakasal sa inyo. Pero may asawa ako. Alam mo naman iyon. Alam ko. Kaya, ayos lang kahit hindi mo ako bigyan ng titulo. Modernong lipunan na ngayon, sino pa ba ang may asawa pero may kasunod pa ring magandang babae? Wala akong pakialam. Gusto ko pa rin sumama sa'yo. Sasabog na talaga ang ulo ko. Kapag nalaman ito ng asawa ko, hindi ko alam kung kakatayin niya ako gamit ang kutsilyo. Kapag kinaltukan ka ng ate, luluhod ako sa harap mo para ako muna ang kaltukan niya.
Diyos ko, gusto mo ba talagang maging ganito? Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong sabihin. Akin ka habang nabubuhay. Sa kamatayan, akin ka pa rin. Mabuhay man o mamatay, gusto kong makasama ka. Ang lalaki ay ang langit ng babae. Mula ngayon, ikaw na ang langit ko. Ano mang sabihin mo, susundin ko. Ay, teka. Alam mo ba ang pamilya Wan ng Beicheng? Pamilya Wan ng Beicheng? Yung angkan ni Wan Li, tama ba? May impluensya sila sa Beicheng, pero sa harap ng pamilya Zhao, hindi sila kasing laki ng langgam. Ano, ginalit ka ba ng pamilya Wan? Uutusan ko agad na bunutin ang pamilya Wan mula sa ugat. Ay, napakaganda niyan. Pero, huwag muna tayong magmadali sa bagay na yan. Hayaang magyabang muna ng husto ang pamilya Wan sa loob ng ilang araw. Ako kasi, kapag gumagawa ng bagay, gusto ko yung dahan, dapat mahinhin ang galaw, pero bawat tama, malalim, yung direktang tumatama sa buhay. Mahal, ano bang sinasabi mo? Parang hindi maintindihan ni Yaner, pero parang naintindihan din. Anong ibig mong sabihin? Mahal, sabi mo gusto mo yung dahan, mahinhin ang galaw, pero malalim at nakamamatay. Oo, anong problema doon? Huwag kang isip ng masama. Wala akong iniisip na ganyang bagay. Kung ano man ang gawin ni Mahal kay Yaner, gusto yan ni Yaner. Tinawag mo akong mahal? Oo. Mula ngayon, tatawagin kitang mahal. Huwag ka nang tumawag, nakakapangilabot na. Mahal, hindi mo pa sinasabi ginalit ka ba talaga ng pamilya Wan? Kasi, balak bilhin ng pamilya Wan ang Sun Group ng asawa ko nitong mga nakaraang araw. Dahil sa bagay na ito, ang asawa ko ay halos hindi na kumakain at natutulog, pumayat na siya. Ang pamilya Wan na yan, nangangahas na galitin ng ate ko. Huwag kang alala, asawa ko, basta tumawag ka lang. Kaya nating itapak sa ilalim ng paang Wan Jia anumang oras. Mabuti, hayaang silang kusa mismong tumalon sa bitag. Ang gwapo mo, Mahal. Ayan na, pakiusap, huwag mo akong tawaging asawa. Sige, asawa ko. Aalis na ako. Teka lang, Mahal, hintayin mo ako, ihahatid kita. Honey, umupo. Bakit ka nagtatrabaho ng bahay dito ngayon? Hindi ba't ako ang gumagawa ng mga gawain na iyan dati? Ay, kadalasan ikaw ang gumagawa niyan. Kaya gusto kong subukan ngayon. Akala ko dati madali lang ang gawaing, bahay. Hindi ko inakala na sa pagpupunas lang ng mga kasangkapan. Halos hindi na ako makatayo sa sakit ng likod. Magpahinga ka muna. Ipagluluto kita ng masarap mamaya ha. Wag na, dito ka lang umupo. Samahan mo ako, usap tayo. Asawa ko. Mukhang may kakaiba sa'yo ngayon. 3 taon na tayong kasal. Palagi kong gustong maging sandigan kita. Gusto kong ikaw ang maging tagapagtanggol ko laban sa mga pagsubok at problema. Pero ngayon ko lang nalaman habang naglilinis ako. Nang sumasakit na ang likod ko sa pagod, naunawaan ko. Ang totoo, ang asawa, parehong bahagi ng pamilya. Hindi mo na kailangang lumabas para lang magtrabaho at suportahan ako. Ang kaya mong ayusin ang lahat sa bahay ng maayos ay napakaganda na rin. Asawa ko? Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Oo. Patawad. Dati, akala ko palagi mas magaling ako sa iyo, pero ang totoo, tuwing uuwi ako nakakakain ako ng mainit na pagkain, tuwing lalabas ako, nakakasuot ako ng maayos na damit, sa mga nakaraang taon, sa iyo ako palaging umaasa. Salamat. Asawa ko? Bakit ka nagpapasalamat? Asawa mo ako. Asawa mo ako eh. Nga pala. Anong lulutuin mo para sa akin ngayon? Ngayon lulutuin ko ang paborito ng asawa ko, ang sweet and sour spare ribs. Ang galing. Anong magaling? Ang mga walang silbing lalaki na tulad niyan, marunong lang magluto ng ilang putahe. Iyon lang. Anong maganda doon? Ang atin namang Sun Group ay nakararanas ng ganito kalaking panganib. Ano ang dapat nating gawin? Ma, huwag ka nang mag-alala. May naisip na akong paraan. Nagdesisyon akong auction ng Sun Group. Hindi ko talaga hahayaang magtagumpay ang waning na iyon. Kasalanan yan. Ano? Ang auction na ito, hawak pa rin ng pamilya Wan? Mukhang ang ating Sun Group ay hindi na makakatakas. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ang Sun Group na ito ay ang pinaghirapan ng iyong ama sa buong buhay niya. Huwag kayong masyadong mag-alala. Lakasan mo ang loob mo at pumunta sa auction na ito. Bibigyan kita ng sorpresa. Isang manugang na walang kabuluhan. Ano pa ang mapapakinabangan natin dyan sa iyo?
Si Yingying namin ay napakaswerte mong napangasawa. Napakamalas nga naming pamilya. Yun he. Pakiramdam ko iba ka na ngayon kaysa noon. Maaasahan pa ba kita? Asawa, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataong ito. Hindi kita bibiguin. Sige. Nagkakagulo na. Nagkakagulo na talaga. Ibinigay pa ang kapalaran ng pamilya sa kamay ng isang manugang na walang silbi. Sana ay wag na wag mangyari ang matinding kamalasan. Ang galing mo talaga, Young Master One. Ang ganda ng tira mo. Iba talaga ang pakiramdam kapag sa Yihaw Golf Course naglalaro. Wala akong gana maglaro sa ibang lugar. Kasama na rito ang Supreme Auction. Sa pagkakataong ito, dito rin gaganapin. Siyempre, ito ay pag-aari ng pamilya Zhou, ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng na matatagpuan sa aming Beicheng. Ang golf course at ang kagamitan ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang pangarap ko sa buhay ay sana ang pamilya Wan. Sa ilalim ng pamumuno ko, ay umabot sa ikasampu ng lakas ng pamilya Zhou. Pero masyado yatang malaki ang layunin na yon at hindi ko maisip na mangyayari. Talagang mataas ang ambisyon mo, Young Master One. Ang pamilya Zhou ay sikat at napakayaman. Hindi kami makakapantay na maliliit na pamilya lamang. Pero may pambihirang talento ka, Young Master One. Kung magsasama tayong dalawa at maabot ang ikasampu ng lakas ng pamilya Zhou sa buhay natin, posibleng matupad ang layunin na iyon. Tama ka. Kapag nagsama tayong dalawa, walang makakatalo sa atin sa buong base show. Pagkatapos natin kainin ang buong Sun Corporation, mas lalaki pa ang lakas natin. Handa na ba ang mga bagay para sa Supreme Auction? Wala namang magiging problema dyan, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Kailangan pa ba akong mag-alala? Ako, si Wan Li, sa mga ginagawa ko. Matagal ko nang inayos sa mga bagay para sa Supreme Auction. Ilang pamilya lang ang maglalakas. Loob na dumalo, kaya mapapasa akin ang Sun Corporation sa pinakamababang presyo. Ilang tao lang ang maglalakas, loob na dumalo. Napakahusay niyan. Ngunit sa looban ko, pakiramdam ko, ay may kakaiba. Bakit naman kakaiba? Noong araw na iyon, sa bahay ng mga Sun, ang walang kwentang manugang na iyon, sa harap ng napakalaking problema mula sa ating dalawang pamilya, mukhang hindi man lang siya nag-alala. Sa tingin mo, siya ba? Natatakot ka ba na ang parasite na yon ay mayroong nakatagong plano o alas? O nagpapanggap lang na mahina para makalamang? Napakakalmado ng kanyang ipinakita. Mukhang hindi siya nagkukunwari. Kung hindi siya nagkukunwari, ano naman ang magagawa niya? Gaya ng sinabi mo, napakatindi ng bigat ng problema. Makakatakas ba siya o maiiwasan niya ba ito? Maliban sa maghintay na mamatay. Ano pa ang magagawa niya? Tama ang sinabi ni Ginoong Wan. Siguro ay labis lang akong nag-alala kahit pa may koneksyon ang walang kuwentang manugang na iyon. Hindi pa rin siya kalaban ni Ginoong Wan. Halika! Billiards ka para makarelax. Tiyak na magtatagumpay tayo sa buong kampanya ng pagkuha sa Sun Group. Sige, pagdating ng panahon, personal nating paiinumin ng champagne si San Yingying. Si Jin Chao at Wan Li, wala talaga silang itinirang daan para sa akin. Ang Supreme Auction, kahit ako ay hindi makapasok. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Patawad po. Ito ay ang Yihaw Golf Course. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang pahintulot. Ako ang presidente ng Sun Group. Dito gaganapin ang auction ngayon. Ang kumpanya ko ang IA, auction. Bakit hindi ako makakapasok? Kung gayon, may invitation card po ba kayo? Invitation card? Nakalimutan kong dalhin. Papadalhan ko na lang kayo mamaya ng ipinadala ng isang tao. Hindi po pwedeng pumasok ng walang invitation card. Hoy, sino yan? Bakit naharangan sa labas? Jin Chao, ang baboy ninyo ni Wan Li. Bakit pati ako hindi makapasok sa auction? Oo nga, ganyan ako, baboy. Anong magagawa mo sa akin? Ngayon, kahit ang kumpanyang pinaghirapan ng tatay mo, hindi mo alam kung paano ito na auction. Hindi mo rin alam kung sino ang bumili nito. Walang hiya ka talaga. Baboy, walang hiya. Pwede bang magpalit ka ng mga bagong salitang ugat?
Itong mga salitang ito, nakakasawa na. Huwag kang masyadong magyabang. Sige na, hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Kapag natapos ang auction, sasabihin ko sa iyo kung sino ang bumili sa Sun Group sa panahong iyon. Kung tutulungan mo akong bukas ng champagne kasama si Young Master 1, baka tulungan kitang magpakiusap. Hindi ko kailangan ang kabaitan mo. Hindi kailangan ang kabaitan ko? Sige. Security, ang babaeng ito ay walang imbitasyon. Palabasin niyo siya. Sandali. Yunhee, ikaw? Itong walang kuwentang asawa, bakit siya nag-ayos ng ganyan ngayon? Asawa ko? Huli na ako. Hindi ka ba makakapasok? Wala akong invitation card. Hindi ako pinapayagan ng security na pumasok. Ikaw na naman. Oo, ako na naman. Anong gagawin mo? Sige, suntukin mo ako. Kung kaya mo, pumasok ka. Sige. Papasok ako at ipapakita ko sa iyo. Security. Harangan niyo siya. Wala siyang invitation card. Sir, pakita po ng iyong imbitasyon. Kung wala kayo niyan, pasensya na po. Kailangan ko na po kayong paalisin. Yunhee. Huwag kang mag-alala. Isa pala itong mahalagang Supreme Card. Maligayang pagdating po, mahal na panauhin. Security. Bakit mo siya pinapasok? May imbitasyon ako. Sabi mo kanina, kung kaya kong pumasok, pumasok ako. Ngayon, nakatayo ako sa harap mo. Ano na ang masasabi mo ngayon? May tapang ka pala. Yunhee, talaga palang nakakuha ka ng imbitasyon para sa Supreme Auction. Akala ko, Bakit? Akala mo niloloko lang kita, di ba? sina Wanli at Jin Chao ay nagsanib, puwersa upang lubusan akong blacklist. Kahit pa ako ang presidente ng Sun Group, hindi pa rin ako makakapasok. Sinabi mo na may imbitasyon ka. Wala akong pagpipilian kundi sumugal. At manalangin na sana meron ka nga. Tama nga, hindi mo ako binigo. Asawa ko. Ipinangako ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na kita bibiguin pa. Buong puso akong naniniwala sa iyo. Simula ngayon, hindi na ako magdadalawang isip pa sa iyo. Salamat, asawa ko. Hindi ba't dapat lang yan sa asawa? Tara na, malapit na magsimula ang auction. Sige, tara na. Ano nangyayari? Ang aming Supreme Auction ay palaging puno ng matataas na bisita. Bakit wala ni isa ngayon? Hoy! Ikaw na taga! Palo ng martilyo! Walang ibang dumating ngayon kundi ako! Mamaya, sa auction, bilisan mo ang pagtawag. Huwag kang babagal-bagal. Kayo pala yan, Young Master 1. Mabuti at alam mo. Bilisan mo! Simulan na ang auction. Pero, hindi pa po oras. Pinapaumpisa ko na. Umpisahan mo na. Bakit ang dami mong sinasabi? Total. Ako lang naman ang nandito. Ginoong Juan, may malaking problema. Anong problema? Bakit ka nag-iingay? Si San Yingying ay hindi makapasok. Natural lang yan. Siyempre hindi siya makakapasok. Inayos ko yan. Wala siyang invitation card. Ngayon, ako lang ang iisang may invitation card sa buong lugar. Hindi iyan. Hindi lang ikaw ang may isang imbitasyon. Ano? Anong sabi mo? Hindi lang isa. Oo, hindi lang iyan ang sa iyo. May isa pang Supreme Invitation Card. Dala iyan ng manugang ni Sun Yingying. Paano nangyari yun? Bakit hindi? Paano ka nagkaroon ng Supreme Invitation Card? May kinalaman ba iyan sa iyo? Baka ninakaw mo lang, ano? Jin Chao, may nagnakaw dati. Ikaw ba iyon? Wanli, siguraduhin mong bantayan mo ng maigi ang iyong telepono at pitaka. May record iyang si Jin Chao. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan, punyeta. Hayaan mo na, Jin Chao. Anong saysay ng pakikipagtalo sa kanya tungkol sa mga bagay na ito? Sa subasta, ang pinaglalabanan ay ang yaman at ang lakas. Hindi sa pamamagitan ng pagkuha ng imbitasyon dahil sa kunwari koneksyon.
Tama. Yang Master One, tama ka. May koneksyon siya. Ngunit, hindi naman siya tutulungan ng mga taong iyon na gumastos ng malaking pera. Ang subastang ito ay iiwan sa inyong dalawa ng isang impresyon na hindi ninyo malilimutan habang buhay. Sige, subukan nyo. Hemp, tungkol sa lakas. Sa hilagang lungsod. Sino ang kinatatakutan ng pamilya Juan? Sayang lang ang oras ko sa iyo. Auctioneer. Ay, anunsyo mo na ang simula. Kung gayon, mga ginoo, mga ginang, ang Supreme Auction ay ngayon opisyal na nagsisimula. Hayaan nating tawagin ang unang bagay na ibebenta. Ito ay isang imahe ni Guan Yin noong dinastiyang Ming. Nahukay ito sa malalim na libingan. Isang siglo na ang nakalipas. Noong nakaraan, ito ay isang libingang gamit ng isang prinsipe. Noong sinaunang dinastiyang Ming, binili ng isang mayamang negosyante sa ibang bansa. Ngayon, pagkatapos ng 100 taon, sa wakas ay nakabalik na naman sa ating Jiangcheng ang panimulang presyo. 30 milyong yuan. Ang bawat pagtaas ng bid ay walang limitasyon. Kung gayon, magsimula na. Isang bagay na nagkakahalaga lamang ng 30 milyon. May lakas pa ng loob na dalhin dito sa Supreme Auction para bid. Hoy, house husband, ito na siguro ang bagay na pinakamalaki mong tsansang makuha. Hindi ka ba bid? Mauna kang mag-bid. Hindi mahalaga kung huli ako. Wala lang pera, wala na. Bakit ka nagpapanggap? Yang Master One, bid ka lang ng 30 milyon. Kunin mo na iyan para makita nitong walang hiya at walang mukhang tao. Ang iyong kapangyarihan. Tama ka. Sinong hindi marunong hangin? Kung talagang magbibid siya, siguradong matataranta iyan. 30 milyon. Nag-bid si Young Master One ng 30 milyon. Ginoo, gagayahin mo ba ang presyo? Wala siyang bid. Isa lang siyang amoy na house husband. Wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Yun he. Hindi ba mayabang ka? Magbid ka na. 30 milyon at 1 piso. Yunhe, saan mo kukunin ang 30 milyong iyon? Huwag kang mag-alala. Mayroon ako niyan. Hambog na umakyat. Kailangan mo ring malaman na 30 milyon ito, hindi 3 piso. Hindi ako nagkamali sa pagtawag. Tumawag ako ng 30 milyon at 1 piso, eksaktong piso ang mas mataas sa iyo. Yunhe, dapat mong malaman. Sa sovereign auction, kung tatawag ka ng dalos at wala ka namang pera, baka hindi ka na makita pa muli sa mundo. Alam ko, hindi ako dalos sa pagtawag. Makinig kayong lahat ng mabuti. Tumawag ako ng 30 milyon at 1 piso, eksaktong piso ang mas mataas sa iyo. Punyeta, sobra na ang batang ito. Sige. May lakas ka ng loob. Ikaw, bata, huwag kang magmatigas. Para lang sa iyong dangal. Dahil kung mapipikon mo ang boss sa likod ng sovereign auction, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan ng maaga. Ito ang industriya ng pamilya. Joe, ang numero 1 pamilya sa buong bansa. Mamamatay kang napakahirap. Sa oras na yon, madadamay pa ang asawa mong si Sun Yingying. Hindi ko ginagawa ito para sa dangal. Gusto ko lang sampalin ang mukha mo. Ay, teka, hindi ba Timay utos sa akin na tumawag kanina? Tumawag na ako ngayon. Bakit? May nagbubulungan pa dyan sa tabi? Ginoong Juan. Baka naman wala talaga siyang ganoong karaming pera, di ba? Siya? Mayaman. Dahil lang sa suot niya. Mayaman na siya? Kung mayaman siya, papayag ba siyang maging live? In-son, in-law? Tama nga naman. Nagpapalusot lang talaga siya. Mamaya, tingnan natin kung paano siya mamamatay. Oo. Mamaya, tingnan natin kung paano siya mamamatay. Sir, sigurado po ba kayo nag-bid kayo ng 30 milyong piso at 1 piso? Bakit? Bawal ba? Wala pong problema. Walang limitasyon sa aming pag-bid. Kung gayon, dadagdagan ko lang siya ng 1 piso. Lakas ng loob. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang ingay sa Supreme Auction kahit may kaunti kang pera. Kung ikukumpara mo sa pamilya Juan ng North City, sino ka ba? 35 milyong piso. Nag-bid si Ginoong Juan ng 35 milyong piso, sir. Susunod pa ba kayo? 35 milyong piso at 1 piso. Yunhe, huwag ka nang mag-bid. Saan ka kukuha ng ganoong karaming pera? Huwag kang mag-alala. Paanong
magkakapera yan. Isa lang siyang walang kwentang tao. 40 milyong piso. 40 milyong piso at 1 piso. 40 milyong piso at 1 piso. Ginoong Juan, Magbi, bid pa po ba kayo? Ano? Hindi ko ba kayang bayaran ang halagang yan? 50 milyong piso. 50 milyong piso at 1 piso. 60 milyong piso. Ginoong Juan, masyadong malaki ang 60 milyong piso. Itong estatwa ng diyosa ng awa. 40 milyon lang talaga ang halaga. Hindi bale. Hahayaan ko bang mapahiya ako ng lalaking yun at sirain ang reputasyon ko? Ako, ang panganay na binata ng pamilya Juan. Wala na ba akong mukhang ihaharap? Diretso akong magbi. Bid ng 100 milyong piso. 100 milyon. Ginoo, tataasan mo pa ba ang tawad? Wanli, upang mapabagsak mo ako, gumastos ka ng 100 milyon para bumili ng imahe ni Guanyin na 40 milyon lang ang halaga. Talaga namang napakalaking gastos ang ginawa mo. Marami akong pera at ipapakita ko sa iyo na asawa ng mayaman na hindi ka makakaangat sa akin. Oh, ganun ba? Kung may lakas ka talaga ng loob, edi itaas mo ang placard mo. Tulad ng gusto mo, papakita ko sa iyo kung paano ako uungos sa iyo at hindi ka na makakabangon pa. 100 milyon at 1 piso. Ikaw! Traidor na umakyat sa pinto. Talaga namang napakatapang mo. Mr. Chu, talaga namang may malaking kakayahan. At bata ka pa, Sing. Yaman ng isang bansa talaga yan. Mr. Wan, tataasan mo pa ba ang tawad? Tataasan? Wala na! Itong imahe ni Guanyin, ibibigay ko na sa kanya. Sino kaya kanina ang napakayabang magsalita at nagsabing imposible akong makakaangat sa kanya? Ngayon, ano na? Auctioneer, isa lang siyang traidor na umakyat sa pinto. Paano siya magkakaroon ng 100 milyong pondo? Hinihiling ko na agad na suriin ang kanyang pondo para hindi na siya sumisigaw ng walang kabuluhan sa auction. Tama, suriin siya. Kung wala siyang 100 milyon sa kanyang card, puputulin namin ang mga paa ng aso niya mismo. Mr. Chu, ngayon, sina Mr. Jen at Mr. Wan ay nagtanong, maaari ba naming suriin ang iyong pondo? Hindi. Si Yunhe ay bago pa lang dito. Hindi niya alam ang patakaran ng subasta. Ito, wala siyang ganoong kalaking pera. Huwag mo nang i-check. Yunhe, umalis na tayo agad. Mahal, mayroon ako. Mayroon ako nitong perang ito. Saan mo kinuha ang ganoong karaming pera? Nilalagnat ka ba? Saan ka kukuha ng 100 milyong piso? Ipapa, liwanag ko sa iyo ng maayos. Auctioneer, sabi na mismo ng asawa niya, hindi niya alam ang patakaran kaya maling nagtawag siya ng presyo kung papalabasin ninyo siya. Ang reputasyon ng Supreme Auction House ninyo, saan ninyo pa ilalagay? Itong 100 milyon, ako na ang magbabayad para sa kanya. Yunhe, umalis na tayo. Pumunta sa Supreme Auction House, nagpabida lang, tapos gusto nang umalis. Paanong mangyayari iyon? Nagpabida? Gusto mong i-check ang pondo, tama ba? May 100 milyon sa card na ito, kunin ninyo at swipe. Kung hindi swipe, luluhod ako at magpapakumbaba sa inyong lahat. Young Master One, tingnan mo itong manugang. Nagsisimula ng managinip ng gising. Talagang hindi hihinto hanggat hindi nakikita ang kabaong. Ginoong Chu, Kaka, check ko lang. Wala pong problema ang pondo ninyo. Talagang kaya ninyong maglabas ng 100 milyon. Ano? Kayo, hindi ba kayo nagkamali? Isa lang siyang live. Insan, in-law, makakakuha siya ng 100 milyon. Mga Ginoo, kaming sa Supreme Auction House ay imposibleng magkamali. Ang item na ito ay napunta sa ginoong ito. Narinig nyo? Ngayon, kayong dalawa na. Ano pa ang sasabihin ninyo? Ito, imposible ito. Wala itong katuturan. Ngayon, ipakita na natin ang susunod na item. Ang panahon ni Qianlong, ang Emperor Jade Green Bangle na isinuot ng banal na Empress Dowager. Ang panimulang presyo ay 100 milyon. Ang panimulang halaga ay walang limitasyon. Maaari na kayong mag-bid. 110 million. 110 million and 1. Ikaw na masangsang, anong klasing kalokohan ba ito? Mag-bid ka lang pero palagi ka lang nagdaragdag ng ganyan kaliit. Gusto kong
Bid kung magkano ang gusto ko, bakit mo pa pinakikialaman iyan? Magdaragdag lang ako ng isang barya bawat oras? Kung kaya mo, hayaang si Wanli ang bid. 200 million, 200 million and 1. 300 million. 300 million and 1. Hoy, Chu! Sinasadya mo bang kalabanin ang binata kong ito? Bakit? Ngayon mo lang nalaman. May lakas ka. Hindi na ako sasabay pa. Naku, ang pinakabatang binata na si Wanli ng pamilyang number 1 sa Beicheng ay muli akong naunahan niya. Nakakaawa talaga? Nakakatawa. Ikaw, Yang Master 1, sobrang yabang niya. Bid ka, talo mo siya. ang bagay na ito ay nagkakahalaga lang ng 200 million. Kung aabot ng 300 million, baka mamaya hindi na siya sumabay. Hindi ba ako ang magiging talunan? Totoo iyan. Pero, hahayaan lang ba natin siyang umakyat sa aming ulo? Itong bagay na. Auction. Wala nang kaso kung makuha o hindi. Pero sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pag-aari ng Sun Group. Ito. Kailangan kong makuha ito. 3 bilyon at 1 piso. Unang beses. 3 bilyon at 1 piso. Pangalawang beses. 3 bilyon at 1 piso. Pangatlong beses na. Nabenta na. Aking asawa, ano nga ba ang iyong palagay kung ibibigay ko itong bracelet sa ating ina? Gusto ko lang malaman, paano ka makakawala rito? Malalaman mo rin sa huli. Ngayon naman ang pinakamahalagang bahagi ng ating auction. Kapag aari ng Sun Group, ang panimulang presyo ay 20 bilyon. Ang bawat bid ay walang limitasyon. Mga Ginoo, bid na kayo. 20 bilyon. 20 bilyon at 1 piso? Ikaw na walang kuwentang lalaki. Umalis ka na naman ba? Oh, nandito na naman ako. Ano? Ni kasang ayon? Kagatin mo ako. Sa huli, sisirain ko ang bibig mo. Huwag kang magkunwari dito. Kung may pera ka, bid ka. Kung wala, manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Ikaw, 30 bilyon. 30 bilyon at 1 piso. 50 bilyon. 50 bilyon at 1 piso. 100 bilyon. 100 bilyon at 1 piso. Hoy, Chu! Sinasadya mo ba akong kalabanin? Kung hindi mo ako pinatawad, hindi rin kita patatawarin. Dahil sa ginawa ninyo sa asawa ko noon, ipaparamdam ko sa inyo na hindi ninyo talaga malilimutan ang araw na ito. Ipaparamdam ko sa inyo na ang manugang na lalaki na ito ay ang magsasabi kung paano ko kayo tatapakan. Sige, matapang. Matapang ka. Ikaw na ang gumawa ng hakbang. hanggang 80 lang ang kaya ko. Sige, kung gayon, 180 bilyon. 180 bilyon. Yun hindi na tayo pwedeng magbid pa. Ito, sobrang dami na nito. Dati, maliit na halaga lang ang ginagastos para lang makakuha ng tinatawag na karangalan. Ngayon, kailangan na ng bilyon. Bilyong pondo. Ano? Lumabas na ang tunay na kulay mo? Alam ko na matagal na ang batang ito ay talagang nagpapanggap lang na maging mayaman. Bid si Young Master 1 ng 180 bilyon. Bid pa po ba kayo? Wala siyang binibid. Siya ay isa lamang, walang kwentang tao na pinoprotektahan ng babae. Asawa? Dati, lagi mong sinasabi na ikaw ang nagtatrabaho sa labas para magbigay, buhay sa pamilya. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Mag-aalok ako ng 200 bilyon. Ano? Sigurado ka bang aalok ka ng 200 bilyon? Oo, ako ay aalok ng 200 bilyon. May reklamo ka? Pwede mo iyang taasan pa. Ikaw na si Chu. Sigurado ka bang 200 bilyon ang iaalay mo? Bakit hindi ako magiging sigurado? Wanli, ikaw ang dakilang binata ng pinakaunang pamilya sa Beicheng, ang pamilyang Wan. Huwag mong sabihin, hindi mo kayang kumuha ng 200 bilyon? Paano natin hindi kayang bilhin ang 200 bilyon? Huwag ka nang masyadong magyabang diyan. Ito ang Supreme Auction. Kung may pera ka, magbid ka. Kung wala, lumayas ka. Huwag mong sirain ang araw ko. Jinchao, may pera ka pa ba? Suportahan mo ulit ako, Ginoo. Ang makuha ang Sun Group ay para sa atin. Ay isang napakahalagang bagay. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang batang iyon. Ang 80 bilyon na ang aking limitasyon.
wala na talaga akong makukuha pang 20 bilyon. Anong gagawin natin? Pababayaan na lang ba nating tuntungan tayo ng batang iyon? Oh, Ginoong Wanli, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kanina lang, sinabi mo na hindi mo hahayaan na apakan kita. Ngunit ito na ang pangatlong beses na inaapakan kita. Ginoong Wan, talaga bang matatanggap mo ito? Ang galing mo, bata! May lakas ka ng loob. Magkikita pa tayo. Sa susunod, pagsisisihan mo na nabuhay ka sa mundong ito. Hindi makapag-bid kaya nagmumura na, ha? Wanli, akala ko pa naman isa kang tao. Hindi ko inaasahan na ikaw ay para ka lang pala sa kalye, walang pinag, aralan, at walang kwenta. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Ginoong Jin, umalis na tayo. Sige, huwag na kitang ihatid. Ginoong Wan, aalis na lang ba talaga tayo? Ang asawa na yan ay talagang binastos tayong dalawa. Hindi ko ito matatanggap. Ngayon, ano ang magagawa mo kung hindi mo matatanggap? Hindi ko inaasahan na kaming dalawang prinsipe ng Hilagang Lungsod ay mapupunta sa ganitong sitwasyon dahil sa isang lalaking asawa. Mula ngayon, tayong dalawa ay magiging tawa sa Hilagang Lungsod ng mataas na lipunan. Hindi man lang natin mapapantayan ang isang bastos na lalaking nakatira sa ating bahay. Hayaan mo muna siyang magdiwang. Pagkatapos umalis ng mga tao mula sa Supremong Subasta, sisiguraduhin ko na ituturo ko sa kanyang isang aral. Oo, kailangan talaga nating magturo sa kanya ng isang aral. Binabati ko Ginoong Chu. Ang pagmamay, hari ng grupo ng Sun ay sa inyo na. Asawa ko, ibinabalik ko sa iyo ang grupo ng Sun. Yunhe, sa ganitong oras pa, bakit kailangan mo pang magpatuloy sa pagsisinungaling sa akin? Asawa ko totoo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kanina, ang pananaw ko sa iyo ay nagbago na. Pakiramdam ko, sobrang hirap para sa iyo ang mag-alaga ng bahay. Hindi ko dapat pinilit ka noon. Pero hindi mo rin dapat niloko ang iba para lang sa iyong dangal, hindi ba? Asawa ko, anong nangyayari? Yunhe, 3 taon na tayong kasal. Kahit na bato pa, madadala pa rin ito ng iyong sinseridad. Mahal kita. Mahal ko ang iyong sinseridad at kabaitan. Mahal ko ang iyong masipag na paggawa at pagiging maaasahan. Pero hindi ka pwedeng mandaya at manloko para lang mapaluguran ako. Hindi ka pwedeng magpanggap na mayaman kahit wala ka talagang pera. Natatakot ka ba talaga na wala akong pera? Kaya ko lang ginawa ito para pahiyain sina Jin Chao at Wan Li. Kaya ko lang sinasadya na lokohin ka. Asawa ko, nakita na ng tagapagsubasta ang aking account. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo, mayroon akong sapat na pera. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Nasu, suhulan mo ba ang auctioneer? Siya lang ang makakatulong sa'yo para ayusin ang lahat ng ito. Sa totoo lang, wala ka talagang pera. Pinaniwala mo lang ang lahat na mayaman ka. Aking asawa, ako. Mahal ko. Bakit ganoon ka? Materialista si ate? Akala niya niloloko mo siya. Yunhe, siya. Sino siya? Bakit kanya tinawag na asawa? Zoyan Air? Huwag mo na akong tawaging asawa. Nandito ang asawa ko. Mahal ko, ano bang mahirap sabihin dito? Ako, si Zoyan Air, ay isang taong nagmamahal ng walang takot. Yunhe, kailangan ko ng paliwanag. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Mahal ko, hindi mo kailangang mag-alala. Ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Ate? 3 taon na kayong magkasama ni Kuya Yunhe. Hindi mo pa rin ba alam kung sino talaga siya? Anong klaseng tao ang asawa ko? Alam ko iyan. Siya ang manugang na pinili ng lolo ko. Siya ang aking asawa. Ay nako, napakalaking kasayangan naman. Alam mong naglalaba lang siya at nagluluto at palagi mo siyang pinipintasan dahil sa kanyang pagiging walang silbi. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang tunay na kakayahan ni Kuya Yunhe. Siya? Anong kakayahan niya? Siya ang maestro ng Sagradong Medisina, ang pinakamahusay na dalubhasang doktor sa probinsya ng Jiang. Alam niya ang teknik ng ginintuang karayom ng Taiyi, kayang magbalik, buhay, at magpagaling ng matinding pinsala. Siya ba ay isang dalubhasang doktor? Sino ka ba talaga? Ako? Normal lang na hindi mo ako kilala. Dahil ang pamilya San mo sa Hilagang Lungsod ay hindi pa rin masasabing isang malaking pamilya. Ang pangalan ko ay Zoyan Air. Zoyan Air. Yunhe, siya rin ba ay inupahan mong artista? Mahal? Wala akong inupahang artista. Ate, mahal na mahal ka ni Kuya Yunhe. Kahit ako, si Zoyan Air, ay hindi na humihingi ng anumang formal na posisyon, makasama lang siya, ay tinanggihan niya pa rin ako. Talaga namang hindi ka marunong umintindi ng halaga. Bakit naman ako hindi marunong pumili? Ang asawa ko, alam na alam ko. Sige na Yunhe, sumama ka sa akin, umuwi na tayo at doon usap. Uuwi? Iniisip niyo bang umuwi? Ang amoy, bisita, artista lang pala ang hinanap niya. Kaya pala naglakas
Loob siyang maging mayabang kanina at naglakas, loob na alok ng 100 bilyong piso. Lahat pala ay peke. Ang manugang na ito ay talagang mapalad sa mga babae dahil siya ay nakahila ng 2 napakagandang babae na nag-aagawan sa iyo. Ang amoy, bisitang ito, guwapo lang naman ang mukha, hindi ba? Mamaya, babugbugin natin siya hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang sariling ina. Tama si Ginoong Jin. Sige, sugurin niyo siya. Baliin niyo ang mga binti ng manugang na iyan. Tigilan ninyo. Sa liwanag ng araw, gusto ba ninyong kontrolin ang lahat? Tama ka. Sa Beicheng, ako ang langit. Sa Beicheng, ako ang batas. Sige na, sugurin ninyo siya. Ngayon, tuturuan natin ng husto ang manugang na walang silbi kung paano maging tao. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hambog na bata. Gaano ka man magpumiglas ngayon, mamamatay ka pa rin talaga. Yunhe, umalis ka na, dali. Pipigilan ko sila para sa iyo. Binibining San, mas mabuti pang tumabi ka. Dahil kapag nagkapisikalan at nabugbog ka rin, sayang naman. Oo nga, kung masugatan ka, ang napakagandang bulaklak, si Young Master 1, at ako, ay magiging malungkot. Kahit mamatay pa ako sa bugbog, hindi ko hahayaang saktan ninyo si Yunhe. Asawa ko? Noon, palagi mo akong pinoprotektahan? Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo? Protektahan? Nandito lang kami ni Young Master 1 at nanonood. Paano ka magpoprotekta? Chu Yunhe, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin habang yakap ang paa ko, baka bigyan pa kita ng pagkakataon para makatakas ka ng buhay. Narinig mo ba? Si Young Master 1 ay napakabait. Hindi ka pa ba luluhod? Masyado mong tinitingnan ang sarili mo ng mataas at masyado mo akong minamaliit. Dahil hindi ninyo alam kung ano ang klase ng nilalang ang kinakaharap ninyo. Nagmamayabang pa rin? Tugod! Anong tinutunganga ninyo? Pabaliin mo ang kanyang mga binti. Ano? Ano ito? Ito ba ay pangkukulam? Pangkukulam. Ito ay pangkukulam. Hindi ito pangkukulam. Ito ay ang Taiyi Golden Needle Technique. Marami pa kayong mga taong walang pinag, aralan na hindi alam, at marami pa iyon. Golden Master! Dali, tara na! Ako, hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makagalaw. Napakalakas ng kanyang pangkukulam. Hindi ba sinabi ko na? Hindi ito pangkukulam. Ito ay ang Taiyi Golden Needle Technique. Mr. Chu! Alam ko na. Nagkamali ako. Patawad. Patawad? Isang simpleng patawad lang, ayos na ba iyan? Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong gawing parang gulay at manatili sa ganitong posisyon habang buhay at hindi makagalaw? Naniniwala ako. Lubos akong naniniwala. Mr. Chu, huwag niyo po akong gawing parang gulay. Chu, patawad. Ako ang walang kakayahang kumilala sa iyo. Hindi ko alam na ganoon ka pala kagaling. Nakikiusap ako sa iyo ngayon. Palayain mo na ako. Ayoko nang maging ganito habang buhay. Huwag kang magmakaawa sa akin dito. Sa asawa ko ka magmakaawa. Inging, patawarin mo ako. Hindi ko talaga dapat inabuso ang aking kapangyarihan. Nakikiusap ako sa iyo ngayon. Kausapin mo si Chu para sa akin. San, ako. Babayaran ko. Babayaran ko ng 10 bilyon. 10 bilyon. Kulang pa yan para sa asawa ko, magbayad pa kayo. Magbabayad ako ng 100 bilyon. 100 bilyon! Ako rin. Magbabayad ako ng 50 bilyon. Ang liit naman ng halagang yan. Hindi pa nga yan sapat para ipambili ng ilang damit ni Kuya Yunhe ko. Dagdagan pa ninyo ang inyong bayad. Wala na akong ganoong kalaki. Hindi ko naman siguro pwedeng ibenta ang Wansheng Group, di ba? Noong pinilit mong ipabenta ang Sun Group ng aking asawa, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Magbabayad ako, sige. Magbabayad ako. Magbabayad ako ng 200 bilyon. Hinihiling ko na magpakita ng awa si Jichu. At patawarin na kami. Ako rin. Magbabayad ako. Wala akong kasing laki ng kanya, pero magbabayad ako ng 100 bilyon. Mabuti naman. Sige, dahil pinatawad na kayo ng asawa ko, palalayain ko na kayo. Pero huwag na huwag ko na kayong makikita pa. Kundi baka isang araw na masama ang loob ko at hindi ko magustuhan. Gagawin ko ulit kayong mga plantman. Opo. Chu. Pangako ko na kapag nakita ko si Divine Dr. Chu, ay lalayo ako at hindi magpapakita.
Wala na, tapos na. Nakita ko si Divine Dr. Chu at naibigay ko ang lahat ng ari-arian ko. Kasalanan mo ito. Gusto mong kalabanin si Divine Dr. Chu. Ngayon, ayos na. Wala na kaming natira. Ako ang sinisisi mo? Hindi ba gusto mong sakupin ang Sun Group? Oo, ikaw ang may kasalanan. Dahil sa iyo, putang ina. Umalis ka sa harap ko. Ngayon, kahit ako na batang amo, hindi mo na binibigyang pansin. Hindi ba? Pareho tayong nawalan ng lahat ngayon. Ano ang pinagkaiba mo sa akin? Akala mo, gaano ka kagaling? Hindi ba ginawa ka lang asong laruan ni Divine Dr. Chu? Kung hindi dahil sa iyo, na naging dahilan ng kapahamakan ko, matagal na kitang sinuntok. Matagal na kitang kinaiinisan. Ano? Puta. Yunhe, ang iyong gintong karayom. Talaga bang napakagaling? Ate, ngayon alam mo na? Ang tunay na kakayahan ni Kuya Yunhe, hindi ba? Sino ang ate mo? Huwag mo akong tawaging ate dito. Huwag kang maging ganyan kadamot, ate. Hindi ko naman sinabing makipagdiborsyo ka kay Yunhe. Ang gusto ko lang ay makasali rin ako. Bumuo tayong 3 ng pamilya. Isang pamilya ng 3. Di ba mas maganda iyon? Tumahimik ka. Ayaw kitang marinig magsalita. Yunhe, gusto kong ikaw ang magsalita. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Siya? O ako? Mahal, siyempre ikaw ang pipiliin ko. Pipiliin ko si Yunhe. Mahal, huwag ka nang magalit. Babalik ako at kakausapin ko siya ng maayos. Umuwi na tayo, hindi ba? Wala akong pakialam kung nasaan si Yunhe. Doon din ako. Anak, kumusta? Sino ang bumili ng Sun Corporation natin? Ma? Sinasabi ko na huwag mo akong tawaging ma. Wala akong manugang na nakakahiya na tulad mo. Hindi ka man lang makatulong, maliban sa pagiging asawa na umaasa sa pera ng babae. Ano pa bang magagawa mo? Ma, ang krisis sa Sun Corporation, nalutas na. Ang kumpanya na iniwan ni Papa sa akin ay akin pa rin. Talaga? Si Wan Lee, paano niya tayo palalampasin ng ganun kadali? Ang lahat ng ito ay inayos ng asawa ko. Siya? Asawa mo? Oo, ang asawa ko. Lahat ito ay tinulungan ni Yunhe na lutasin. Siya na asawa na umaasa sa pera ng babae. Paano niya napasunod ang pamilya Wan? Paano nangyari iyon? Totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Alam ni Yunhe ang pamamaraan ng ginintuang karayom ng tai. Siya ang pinakamahusay na manggagamot sa Jiangcheng. Ah? Ito? Ma? Sa totoo lang, bago pumanaw ang aking guro, nangako ako sa kanya na hindi ko gagamitin ang aking kaalaman sa medisina sa loob ng 3 taon. Ngunit lumipas na ang 3 taon, kaya bumalik na ako sa aking pagkatao. Si Jin Chao at Wan Lee, pinarusaan ko sila at pinilit silang magbayad ng 30 bilyong piso kay Yingying. 30 bilyong piso? Opo, totoo lahat iyon. Naipasok na ang pera sa account ng kumpanya. Abot sa 30 bilyong piso iyon. Kung gayon, ako ang nagkamali. Yunhe, sa loob ng 3 taon na ito, talagang nahihiya ako sa iyo. Sobra akong naging masama sa iyo. Ma, wala kang ginawang masama. Sa loob ng 3 taon na ito, ang alam ko lang ay magluto at maglaba. Ako ang hindi nakapagprotekta kay Yingying. Iyon ang aking pagkakamali. Ngunit simula ngayon, gagampanan ko ang tungkulin ko bilang isang lalaki, aalagaan ko ng mabuti si Yingying, gagawin ko siyang pinakamaligayang babae sa mundo. Napakahusay. Kayong dalawa. Hello? Anong sabi mo? May nangyari kay Zhao Yaner?